Nagpa siya ang mga bida na dumaan sa Onyx Tunnel. Alam ni Ash na maaasahan niya ang kanyang Squirtle para labanan ng mga Onyx, pero naalala niyang iniwan niya pala ito sa Squirtle Squad. Sinabi ni Misty kay Ash na huwag mag-alala dahil pwede niyang gamitin ang kanyang mga Water-type Pokemon para lumaban. Nakita ni Brock na dumidilim na, kaya sinabi niyang bukas na lang sila pumasok sa tunnel. Sinusundan sila ni Jigglypuff at ganoon din ang ginagawa ni Snubble. Pumasok ang Team Rocket sa tunnel kahit na hindi gusto ni na James at Meowth ang ideyang ito. Ipinaalala ni Jessie sa kanila na ito ang pinakamabilis na daan para makarating sa susunod na bayan. Naglakbay sila sa loob at napansin kung gaano ito katahimik. Bigla silang nakarinig ng ingay dahil may lumitaw na mga Onyx. Inilabas ni James si Victreebel na kinain siya at gumamit ng Razor Leaf. Gayunpaman, walang epekto ang atake sa mga Onyx na gumanti naman gamit ang Rock Throw. Inilabas ni Jessie si Arbok pero agad itong nabind ng Onyx. Natuwa si Meowth na hindi siya si Arbok pero inihagis siya ni Jessie para ipalaban sa Onyx. Gumamit si Meowth ng Furry Swipes pero wala itong naging epekto sa Onyx. Tumakas ang Team Rocket mula sa tunnel matapos gamitan ng Rock Throw. Inisip ni James na kailangan nila ng ilang Water-type Pokemon. Ipinaalala ni Meowth na wala silang ganoong uri pero alam ni Jessie na ang kanilang kaaway na si Misty ay marami nito kaya nagplano silang lahat na hulihin ang mga ito. Naghuhugas ang mga bida habang sinabihan ni Misty si Psyduck na gawin din iyon. Binati ni Brock ang kanyang Pineco na agad namang nag-self-destruct. Biglang nakita ng grupo si Snubble at na-realize na ito ang parehong Snubble mula sa bahay ng mayamang babae. Napansin ni Ash na may hinahanap ito kaya sinundan nila siya. Samantala, palihim na kumikilos ang Team Rocket para makuha ang mga water Pokemon ni Misty. Naghahanap si Snubble habang natagpuan naman ng mga bida si Jigglypuff na gumagamit ng Sing. Tulad ng dati, natulog ang mga bida, ang Team Rocket, at si Snubble pagkatapos ay sinulatan ang kanilang mga mukha. Nagising si Snubble at nakitang wala na ang Team Rocket. Nang makita ang kanyang refleksyon sa isang puddle, sinubukang alisin ni Snubble ang drawing sa kanyang mukha. Nakita ni Snubble si Jigglypuff na nagdo-drawing sa isang PG at sinubukang kunin ang marker, pero lumaban si Jigglypuff. Dahil sa inis, nakuha ni Snubble ang marker at iniwang malungkot si Jigglypuff. Matapos magising mula sa kanta ni Jigglypuff, nagpatuloy ang mga bida at nakatagpo ulit si Jigglypuff. Tatakbo na sana palayo sina Ash at Misty, pero pinigilan sila ni Brock nang mapansin niyang malungkot si Jigglypuff dahil nawala ang marker nito, habang ginagaya ang mukha ni Snubble. Naawa sila rito at nagpasyang tulungan si Jigglypuff na mahanap ang kanyang marker. Nakita ng Team Rocket na kailangan nilang gumawa ng bagong plano. Nagmungkahi si Jessie ng isang pitfall trap na ikinaduda ni na James at Meowth. Itinuro ni Jessie ang isang bagong shovel para makapag-bounce siya habang naghuhukay. Habang naghuhukay ang Team Rocket, nilapitan ni Snubble si Meowth at kinagat ang buntot nito. Sumigaw sa sakit si Meowth at napansin ni na James at Jessie na ito ang parehong Snubble mula sa mayamang babae. Nakita rin nila na matagal na palang sinusundan ni Snubble si Meowth, kaya inisip nilang in love ito sa kanya. Kinilabutan si Meowth sa naisip nilang iyon. Inisip ni James na pwedeng ibigay si Snubble sa boss, habang inisip naman ni Jessie na pwedeng sumikat siya kasama si Snubble gaya ni Misty at Togepi. Nagprotesta si Meowth na iwanan na si Snubble, pero sinabi ni Jessie na wala pa silang desisyon tungkol dito. Biglang lumabas si Wobbuffet pero pinabalik siya agad ni Jessie. Pero pinapili sila ni Meowth na siya ba o si Snubble ang aalis. Inamin ni na James at Jessie na kailangan nilang i-consider ang lahat ng mga nagawa ni Meowth para sa kanila, pero pinili nila si Snubble. Naiwang shock si Meowth at sobrang lungkot na umalis. Nakakita ang mga bida ng isang basket ng pagkain pero naalala nilang nahulog na sila sa ganitong sitwasyon noon. Inisip ni Ash na baka trap ito o baka hindi naman. Tumakbo si Jigglypuff sa mga hukay at nahulog kaya inilabas ni Ash si Bulbasaur para hulihin ito pataas gamit ang Vine Whip. Nainis si Jigglypuff at tumakbo palayo habang sumunod ang mga bida kaya nagalit si Jessie na na-expose ang kanilang mga trap. Nagtanong si James kung nasaan si Meowth at ipinaalala ni Jessie na iniwan na nila ito. Pumiglas si Snubble mula sa hawak ni Jessie at tumakbo palayo. Narealize ni Meowth na hindi magiging pareho ang moto kung wala siya, pero hiling niya na sana ay hanapin siya ni na Jessie at James. Sinubukang hanapin ng mga bida ang marker pero hindi ito mahanap, kaya iniwan sila ni Jigglypuff. Dumating si Meowth sa Onyx Tunnel at natatakot na pumasok sa loob. Dumating si Jigglypuff at sinabing nanakaw ang kanyang mikropono. Naisip ni Meowth na isa itong kabiguan pero kailangan niya pa ring abutin ang kanyang mga pangarap. Sabi ni Jigglypuff, ang pangarap niya ay kumanta, habang hiling naman ni Meowth na sana ang Pokemon na katabi niya ay gentle at hindi mapanakit. Niyakap siya ni Jigglypuff at pareho silang naiyak. Nangako si Meowth na gagawa ng Dream Team para matupad ang kanilang mga pangarap.
Sinabi ni Meowth na ang mundo ay isang mansanas na kailangang kagatin, pero agad siyang kinagat ni Snubble. Lumitaw sina Jessie at James, kaya natuwa si Meowth na hinanap nila siya, pero sinabi nila na hindi nila alam na nawala siya at sinusundan lang talaga nila si Snubble. Nakita ni Jigglypuff ang kanyang marker at sinubukang kunin ito kay Snubble, na ayaw bumitaw kaya nagkaroon ng away. Nakita ito ni Pikachu at tumakbo para sabihan ng mga bida. Sinubukang pigilan ni Meowth ang away, pero sinampal lang siya ni Snubble, kaya lahat sila ay nasali sa gulo. Dumating ang mga bida at pinatigil ang away nang makitang na kay Snubble ang marker. Nakita ni na Jessie at James ang kanilang kaaway na si Misty at sinabing kukunin nila ang mga water Pokemon nito. Binigkas ni na Jessie at James ang kanilang moto at sasabihin na sana ni Meowth ang kanyang linya sa huli, pero inunahan siya ni Wobbuffet. Inilabas ni Jessie si Arbok at maglalabas na sana si Misty ng Pokemon, pero si Psyduck ang lumabas. Nakiusap sina James at Jessie na huwag ibigay si Psyduck, kaya ibinalik ito ni Misty at inilabas si Poliwag. Umatake si Arbok pero hindi tumama at natamaan ng water gun ni Poliwag. Inilabas ni James si Victreebel nang inatngat siya at inilabas naman ni Ash si Chikorita. Gumamit si Victreebel ng Razor Leaf kay Poliwag pero napalihis ito ng Vine Whip ni Chikorita. Ni-double slap ni Poliwag si Arbok habang gumamit naman ng Razor Leaf si Chikorita kay Victreebel. Napansin ni Jessie na nagpa-practice ang kanyang mga kaaway, kaya inilabas niya si Wobbuffet. Gumamit si Chikorita ng Vine Whip pero tinamaan ang sarili niyang atake dahil sa counter ni Wobbuffet. Gumamit si Poliwag ng water gun ng buong lakas, kaya natulak ni na Wobbuffet, Arbok, at Victreebel ang Team Rocket. Dahil sa Thunderbolt ni Pikachu, tumalsik ang Team Rocket sa langit. Sinundan ni Snubble ang Team Rocket at nalaglag ang marker. Pinulot ito ni Jigglypuff at natuwa sa kakumanta, dahilan para matulog ang mga bida, at sinulatan ulit ang kanilang mga muka. Pumasok si Jigglypuff sa Onyx Tunnel at kinantahan ng mga Onyx. Nagising ang mga bida at dumaan sa tunnel, at nakitang natutulog ang mga Onyx at may mga drawing sa muka. Narealize nila na magandang ideya pala na ibalik kay Jigglypuff ang marker. Nang maglaon, lumitaw ang Team Rocket sa tunnel at nakitang natulog ang mga Onyx dahil kay Jigglypuff. Natisod at natumba si Jessie, na naging sanhi para magising ang mga Onyx. Habang nagla-lunch break ang mga bida, bumalik si Ash dala ang tubig at tinanong siya kung nasaan ang tinapay. Naalala ni Ash na inilagay niya ito sa backpack pero nakita niyang wala na ito. Naniniwala si Ash na may nagnakaw nito pero hindi nakita o narinig ni na Brock at Misty na may pumasok ng palihim. Naalala ni Ash na nandoon ang kanyang mga badge, Pokédex, at mga Pokéball sa loob ng backpack. Nakakita si Brock ng mga footprints na pagmamay-ari ng isang Pokemon, kaya sinundan ito ni Ash para hanapin ang magnanakaw. Lumabas si Nurse Joy kasama si Chansey para kumain ng ice cream, at iniwan ang kanyang mga groceries sa isang bench. Lumitaw ang Team Rocket para nakawin ang buffet, bagaman pinabalik ni Jessie ang kanyang Wobbuffet matapos itong lumabas sa salitang iyon. Gamit ang isang rod, hinila ni James si Meowth pataas matapos nitong nakawin ng ham. Kakainin na sana nila ito, pero kinuha ni Meowth ang buong bahagi. Nag-away sila at sa gitna ng distraction, biglang nawala ang ham. Narealize ng Team Rocket na may kumuha nito at pinaratangan si Wobbuffet na nag-confirm na nakita niya kung sino ang kumuha ng ham. Nang marinig na dumarating si Nurse Joy, nagtago silang lahat. Nakita ni Joy ang package ng ham at nagtaka kung sino ang kukuha nun. Lumitaw ang mga bida, kung saan hila-hila ni Misty si Brock sa isang pamilyar na eksena kay Nurse Joy. Sinabi ni Joy sa kanila na may kumuha ng kanyang ham, at sinabi naman ni Ash na may kumuha ng kanyang backpack. Inisip ni Misty na sina Jessie at James ang nasa likod ng pagnanakaw, pero walang idea si Joy. Napansin ni Pikachu ang parehong footprints, kaya sinundan ito ng grupo, habang interesado naman ang Team Rocket na mahanap ang magnanakaw. Nakarating ang mga bida sa dulo ng trail at inisip ni Brock na magandang lugar ito dahil umiihip dito ang hangin. Gumawa si Brock ng isang sausage decoy mula sa kahoy at nilaga ito kasama ang tunay na sausage. Sa gabi, inabangan ng grupo ang magnanakaw para kunin ang sausage na peke. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang magnanakaw, kinuha ang sausage na peke, at tumakbo palayo. Natuwa si Brock dahil tiyak na babalik ito para sa tunay na sausage. Bigla silang may naramdamang paparating at nakita nilang isa itong grupo ng mga Pokemon, ang mga Houndour. Itinapon ng isa sa kanila ang peking sausage at sa pahintulot ng kanilang leader, inatake nila ang mga bida. Inilabas ni Ash sina Cyndaquil at Chikorita, si Misty naman ay ilalabas sana si Staryu, pero si Psyduck ang lumabas, at inilabas ni Brock ang kanyang Onix. Iniwasan ni Cyndaquil ang mga bite attack ng Houndour, habang inutusan ni Misty si Psyduck na gumamit ng water gun, pero nabigo ito. Isang Houndour ang susugod sana para i-attack si Psyduck, pero naitulak ito ng Razor Leaf ni Chikorita.
Susubukan sana ni Onyx na mag-tackle, pero umiwas ang mga Houndour at kumapit sa kanya. Gumamit si Pikachu ng Thunder Shock para takutin sila, habang isang Houndour ang tumama kay Cyndaquil, na naging sanhi para magliyab ang apoy nito. Gumamit si Cyndaquil ng Flamethrower para takutin sila palayo. Lumitaw ang leader at umatras ang mga Houndour. Inisip ni Brock na gustong makipaglaban ng leader kay Ash, na tinanggap naman ni Ash. Gumamit ang Houndour ng Leer, habang gumanti naman si Pikachu gamit ang move na iyon. Susugod ang Houndour para i-attack si Pikachu, na agad namang umiwas. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack, pero hindi tinamaan ang Houndour. Tumalon ang Houndour at gagamit sana ng Bite, pero nakaiwas si Pikachu sa tamang oras at iniwasan ang Flamethrower attack nito. Gumamit si Pikachu ng Thunder, pero nabigong tamaan ang Houndour. Pagod na sina Houndour at Pikachu, pero nakarinig ang Houndour ng isang tunog at gumamit ng Smog. Umatras sila, kaya sinundan sila ng mga bida. Tinulungan ng mga Houndour ang isa pang Houndour na nakipaglaban sa isang galit na golem at nawala ng malay. Pinanood ng mga bida ang laban at nakita ang pagkaing kinukuha ng mga Houndour para tulungan ang kanilang kaibigan. Gumamit ang leader ng Houndour ng Flamethrower sa golem, na gumamit naman ng Defense Curl at tinamaan ang leader gamit ang Rollout. Susugod na ang golem, pero nailigtas ni Ash ang Houndour sa tamang oras. Umatake ulit ang golem, kaya gumamit si Chikorita ng Razor Leaf para paalisan ito. Matapos ang laban, nakita ni Brock ang nanghihinang Houndour at nakitang na-infect na ang mga sugat nito. Gumamit si Ash ng potion at sinubukang i-spray sa Houndour. Hapdi na hapdi ang Houndour at dumaing sa sakit, kaya naalarma ang ibang mga Houndour. Pinabalik ni Ash sina Cyndaquil at Chikorita habang nakita ni Brock na may lagnat ang Houndour. Sinabi ni Ash sa leader na kailangan nilang pumunta sa center para gamutin ang mga sugat. Isinakay niya ang sugatang Houndour sa kanyang likod na ikinabahala ng ibang Houndour, pero pinakalma sila ng kanilang leader. Lumitaw ang Team Rocket at gustong kunin ang mga Pokemon at ang ham na ninakaw nila, kaya na-realize ni Misty na sila ang nagnakaw ng ham ni Joy at ninakaw naman ito ng Houndour mula sa kanila. Nagkaisa ang mga Houndour para harapin ang Team Rocket habang ang mga bida ay tumuloy kasama ang sugatang Houndour. Inilabas ni Jessie si Arbok habang sina Weezing at Victreebel naman kay James, nang inatngat siya. Gumamit ang mga Houndour ng Leer na ikinatakot ng Team Rocket at ng kanilang mga Pokemon. Gayunpaman, gumamit si Arbok ng Poison Sting, si Weezing ng Tackle, at si Victreebel ng Razor Leaf, pero lahat sila ay hindi tumama at natakot sa isang flamethrower na nagpaliyab sa ibabang bahagi ng kanilang mga likod. Tumakbo ang mga bida at kailangang mag-break. Alam ni Ash na kailangan niyang madala ang Houndour sa center, pero natumba siya. Biglang lumitaw ang mga Houndour, kaya nagtulong-tulong silang lahat para buhatin ang may sakit na Houndour patungo sa center. Agad itong inasikaso ni Joy at kalaunan ay ibinalitang wala na ang lagnat nito. Masaya ang mga bida, pero paglabas ng center ay nakita nila ang Team Rocket na nagpakawala ng net para hulihin ang mga Houndour. Tinuntun sila ni Ash, Houndour, at Pikachu. Sa payo ni Ash, tumalon ng mataas ang Houndour at gumamit ng Flamethrower para putulin ang net, habang gumamit naman si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket sa langit. Dahil dito, hinarap ng mga Houndour si Ash at dinilaan siya sa mukha bilang pasasalamat. Sa center, gumaling na ang Houndour at ibinigay ni Brock ang sausage dito. Pagkaalis nila, nakatagpo ng mga bida ang mga Houndour sa huling pagkakataon na masaya sa ginawa nilang pagtulong. Matapos magpaalam sa kanila, nagpatuloy ang mga bida sa kanilang Johto adventure. Samantala, ang Team Rocket naman ay nakasabit sa isang sanga habang nanonood lang si Wobbuffet.